at sumama para maging mata ng kanilang operation. Diyan sa operation na ginaganap sa lugar ng bayan ng Kawit. Pagdating sa kanilang mga certificate of inventory, ako po yung media na nag-stand as witness para maging malinis ang kanilang operation. Sa madaling sabi kasamang Bet, ang nangyayari, kapag mag-ooperation sila, kahit wala ka, inilalagay nila na ikaw ay nakasign dito, nakasama ka sa operation. At pinapagsika pa mismo ang aking signature. Kaya nakakasakit ng loob. At ito'y na-discover ko lang mismo noong June, nitong first week ng June. This week, first week of this month. Tapos nakita ko mismo yung kanilang record sa court ng June 4, doon sa Cristina Juntilla Ijeron na kinasuhan nila ng Section 5. Bukod dito, ang talagang target nila is si Angel Niega E. Juntilla. Dahil yun daw ay puser. Pero ang tinangay nila is si Cristina Juntilla. Ang masaklap dito, kasama Dan, ito'y may 2 taong gulang bata na anak na pinasusunod. Yes. At noong time na ito inoperate, inakyat mismo sa loob ng bahay nang walang warrant of arrest. Yes, at sa bubong sila pumanik. Bukod doon, umakyat sila doon sa bintana nagdaan. Kaya nga ganito kasama natutulog ang biktima. Kasama Bet, alam mo, kapag mag-o-operation dapat ang mga kapulisan o intelligence group, kinakailangan ito ay coordination sa barangay at may kasama itong DOJ representative at mga media personnel para at least may mga katibayan na talagang makatotohanan at maayos ang kanilang ginawang operation. Subalit, mukha yatang merong nakikitang butas yan. Last May 13, meron na naman silang in-inquest na Section 5 din na ang pangalan ay si Raymond C. Villanueva and Frederick Aison na taga-Tabon, Kawit, Cavite. Section 5 and Section 11, Article 11 of RA 9165. Ngayon, na-discover ko rin na ako rin mismo ang nakapirma sa signature ng witness as a media practitioner. Na nag-operation siya. Yes, Bet Sarinas. Ang pagkakamali nila, hindi naman Bet Sarinas ang ginagamit ko. That is only my screen name. Yes, Pero I'm Lilibet Sarinas. Yes, yung full name mo is Lilibet. Yes, my full name. Kaya doon kami nagtatalo at ibang-iba ang signature kahit ipadetect natin. Hindi ko yung perma, kaya doon ako nagalit na sa hepe. Dapat pagka ganyan, ang mga klase ng hepes sa mga bawat bayan o lalawigan, kung saan pa mismo ito nakadistino, dapat diyan pinagsisibak na. Pati yung mga pulis na matatakaw, na walang ginawa kundi manghuli. Yung pala, hulid up sa huli. Ang nangyayari madalas siya sa Cavite, di ba? Yes. Oo, madalas mangyayari. Kaya dapat dyan, maghigpit din naman, kahit paminsan-minsan. Kaya ito itong si Police. At tinatawagan natin dyan, sir, si Police Senior Superintendent, Police Director, Junel Estomo. Sir, nakarating na pala sa inyo ang isang request letter mula sa Office of the Mayor. Bakit hindi na-action? At ito may pirma rin na po ng mga legal ng mga barangay kung saan ang mga kapitan natin ay siyang umaayon na ito ang mga pulis na ito na nabasa at mga sangkot sa na tinatawag na nagkaganapang ulidap daw at extortion niya sa inyong narasakupan dyan sa probinsya ng Cavite at dyan sa bayan ng Kawit mismo ay kung maaari lang po siya rin bigyan nito ng aksyon sa lalong madaling panahon. At saka sadyang kasama nga Dan, sadyang nakakapag-init ng ulo yan. Dahil pati yung mga walang nadadamay, yun na nga, nabibiktima nila. Kahit siguro wala, lalagyan. Maging ang mga inosente natin mga kababayan. As a media practitioner, dapat ba nilang gawin na pekein nila ang perma ko? One time okay lang, baka maunawaan ko. Pero most of the time, at sa dami ng mga nakita ko, mga pinirmahan nila na hindi ako pumirma, katarantaduhan na yun. Alam mo yan kasama, Ben. At nakahanda na rin akong ngatagan sila ng reklamo. Tama yan. Sa kasalukuyan, sa na lang reklamo tungkol yan. At ipinablather na rin natin. Yan, malamang ay falsification of public authority. Na kung saan wala silang hinihinging authorized mo na sila nagamitin ang pangalan mo. Na ikaw ay kasama sa operasyon. At wala rin naman akong representative sa operation para ilagay nila ang pangalan ko.
talaga naman palang malulupit ito. Itong mga ibang pulis na to. klase. Kaya kailangan dito bigyan ng Dapat nga dyan ultimatum na ito binibigyan na. maitapon na. Bahala na po kayo, Police Director, kung saan po dadali niyan. Kung sa parte ng Mindanao o sa Hulo, ay mas maganda siguro para mahasang at maging magaling pa ang mga yan doon sa labanan talaga. At saka kasama Adan, ang pagkakaalam ko sa ganyan, mauna ang serbisyo ng pulis natin sa panahon ngayon. Dahil sa dami nga na nangyaring, puro pulis na lang ang involved sa mga krimen. Pero hindi naman natin nilalahat. Hindi man natin nilalahat, pero may mga pulis na dumadami, nanganganak. Kaya nga dapat na itolerate. Kaya nga kasama para hindi pa marisan. Ang bahala na dyan si Police Director Junel Estomo, at kung hindi man ito mabigyan ng aksyon, ay kapwa patabi ko, kagalang-galang na Police Director, makakarating po ito sa kinaukulan sa Regional Director natin, kay General Richard Albano. At kamakailan lamang ay nakapanayam naman dito sa Serbisyo Balita kasama si Police General Richard Albano, ang pinakamataas at opisyal ng kapulisan sa buong regional ng Calabarzon. Kaya may kalalagyan talaga. Kung maaari lamang, hanggat maaga, ito dapat magpakaayos na itong mga pulis na wala sa ayos kung magsagawa ng kanilang operasyon. May dadagdag ka kasama? Oo, yun lang sa atin is hindi natin dapat pahintulutan na yan ay lumawig pa at dumami pa ang ganyang mga masasamang pulis. Oo. Dahil ang pulis dapat malambing, magalang, at mapapagkatiwalaan. Kagaya nga niya, kanina lamang, meron kami napagkakwentuhan ng ating kasamang si Rectam po na si kasamang Roger, kung saan itong pulis na naman ang nagiging problema at nireklamo ng mga nagtatrabaho na pumasok na gustong magtrabaho sa isang tanggapan, subalit nang ito ay mawala ng pag-asa at lumapit sa ating mga kapulisan, ay siya pa mismo, ito pang mga taong nagre-reklamo, ang pinagalitan itong mga pulis. Ba't ba nagbang ganyan kayo mga kaibigan naming mga pulis dyan? Kung sino man ang ating pang matitinong pulis, huwag na pong tularan ang mga maling palakad nito at mga ganitong pag-uugali. Pag-uwi na po natin ang ating mga imahe dahil nasisira naman ang imahe ng ating kapulisan at pati yung ating mga uniformados pulis na matitino. Ay nasisira din. Kawit, dahil una-una ay napakagaling ng mayor dyan, na si Mayor Reynaldo T. Aguinaldo. Tama, magaling na si at si talagang masipag. Yes, Tik kung tawagin. Binabansagan niya ng pangalan Tik. Yan. At maging yung kanyang anak na si Angelo, si Councilor Angelo. Mukhang yata ang tatakbuhan si Angelo, no? Hindi rin natin masiguro pa dahil wala naman silang ipinipaging pa na sila ay talagang ang tatakbo na papalit sa kanyang ama. Kaya tayo naman umaasa na lang na sa pamamagitan ng kanilang magandang panunungkulan ay wag naman nating haluan ng kalokohan pagdating sa pansamantala muna tayo isang paalala, magbibigay lang tayo ng paalala at para maya-maya na po ay muli magbabalik ang lagot ka, isumbong mo kay Adan. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land.
I long to return to the days of the songs. At Shakey's, getting the super grand slamming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal. It's the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal! Okay, magandang hapon pong muli. At ito na, nagbabalik ang Lagot Ka, Sumumukayadan. At kasama po natin ngayon ang ating kasamang si Rektang Puna na si Roger Ramirez. Pare, go. Okay, maraming salamat kasama nga Dan. At batiin ko mga kasama nga ang ating mga, siyempre si Mama Alarne, si RG, saka si kasamang Tatad. Saka si kasamang Bet, kasamang Bet, no? At sa lahat ng nanonood sa ating programa sa Ustream, ano? At sila talagang diyan sa Dasmariñas, maraming nanonood sa atin kasama. Tama. Siya pala kasama nga. Natin diyan. Kasama nga Roger, bati ko lang muna si kasamang Bong at saka si Puchi, yung ating nagdadrive kanina ng owner papunta rito, at saka si kasamang Bong na ni partner ni kasamang Bet. At ito nga, nandiyan sila ngayon para mapunta nila at makita nila ang ating magandang opisina na studio ng Serbisyo Balita para kasamang Roger. Tuloy mo, kasamang kasamang Adan at nabati natin diyan sa lugar ng Dasmariñas at mayroon natang magtatawag sa atin at gustong iparamdam din sa nangyayari diyan sa lugar ng Dasmariñas. Okay, sige. At pero hintay-hintay mo na natin. Papatiin pa rin natin kasamang Roger si Elsa Obispo, ang publisher ng Batikan, at saka itong ating yung nangyari anong kamakalawa na mga pag-o-taking ng Paranaque Quad Media. Okay, kasamang Roger, nandito na ang ating hinintay. Ayun, sige. Isang magandang hapon po sa ating... hindi mo na pinapabanggit ang pangalan niya kasama nga. Okay, magandang hapon po. Ano po ang ating makipaglilingkod po sa inyo? Hello po, magandang hapon po sa lahat. Lalo po sa tagapagsalita. Nawala, naputol. Ayong kasama nga Dan at medyo naputol ang ating Tungkol ba sa niyang ating ito ay kasama, caller na yan, kasama nga Dan. Ito ay pumunta ng tanggapan ng polis dito sa Pasay. Diyan sa Pasay City, sa pamahalang lungsod ni Mayor Tony Calixto. At ito ay nagreklamo tungkol sa di umanong illegal na recruiter, no? At sila daw ay nagbayad na medyo malaki-laking halaga. So balit ito hindi pa sila nakakalis. So yung ang nagbayad itong ating caller ngayon na magpapabot ng kanyang reklamo. Ngayon, at ito ay isa ding talagang masakit ang kanyang sinapit dahil sa
siyempre, yung mga kasama niya, marami sila, no? Siyempre, magbitaw ka ng pera, siyempre, pinagpawisan mo yun, tapos maludoko, kasama nga dan, no? Diba? At ngayon, nagtaon na kasama nga dan, nandun ako, ito yung mga tao nito, nagreklamo. Sinisigawan itong pulis na ito. Itong nung investigador. Sinisigawan itong mga empleyado na ito na lumapit sa kanila para magreklamo, para humingi ng tulong. So, balit itong tumatawag na ito, at hindi na natin pwedeng pabanggit ang pangalan, no, ay siya pa yung dinuduro at ipapakulong pa daw. Nung investigador na nung pulis? investigador. Sinong pulis raw yan? Itong pulis na ito, kasama nga dan, ay si SPO1 Nestor Robin. Yan na nga ba ang sinasabi ko, kasamang Roger? Diyan sa mga pulis na magaganda at mabubuti, kami naman po ay bumabati sa inyo ng congratulations. Pero sa mga tiwaling pulis at mga pulis na hoodlum in uniform, kami po ay babatipusin namin kapag mali po ang inyong ginagawang serbisyo para sa ating mga kababayan na lumalapit sa inyong tanggapan upang maghain ng kanilang reklamo. Ito, muli po natin pakinggan ang ating mga caller na may reklamo tungkol dito sa ginawa ng pulis na ito ng Pasay. Okay, go ahead. Hello po, magandang hapon po sa lahat. Yes, magandang hapon din naman. Programang ito, lalo lang po sa tagapagsalita. Okay. So, by the way, bago po yung pangalan ko na Philip po. So, kami po ay umaasa na tulungan sa aming problema. So, dumulong po kami sa pulisya ng Hilpuyat Branch para magreklamo tungkol sa agency ng KBSB Manpower Services po. Isa po akong naging staff po doon for almost 2 weeks lang po. Nung nalaman ko po nung may nagreklamo na 4 na aplikante dahil wala pong permit. So, ganun po ang nangyari. So, nag-decide po ako na lumabas kasi yung may-ari po ng agency ay pinagkalat na ako yung may-ari. So, ibig sabihin po parang ginawa niya akong frontliner doon po sa agency niya, isang branch na Libertad. So, to make the story short po, dumaong po kami sa CIDG kasi CID hindi po kami doon nagka-areglo na may-ari at saka ng mga aplikante nagre-reklamo sa Hilpuyat Police Station. So, dumalong po kami doon sa CID. Yung kinagulat ko lang po is yung attitude ng pulis na ito kasi pag ko sa aking pag-isip yung mga nagtatrabaho supposedly in government, they should have service or good service or standard service sa mga tao, mayaman ka man o mahirap. Kasi alam ko, nag-contribute po ako ng buwis sa Pilipinas, so supposedly magbibigay siya ng servisyo ng tama. Pero tama yan, okay. Yung pagbibigay ng servisyo is hindi tama. Kaya ganito, ng isang bagay, isang side. Okay, ganito, no? Dapat hindi muna siya nagpo-conclude. Okay, Mr. Nang nagre-reklamo, parang hindi kami magre-reklamo. Perhaps po, dapat po, continue po namin yung laban kasi, ngayon po, yung agency na po yung nagsaradong PBSB, nagbukas na naman po yung may-ari ng bagong pangalan without permit. Yun po, sinistress out po namin lahat. Okay, alam mo, kung kayo so, bigla po siyang sumigaw, tumaas po yung boses niya, tapos nagsabi po siya sa akin na, kaya mo bang panindigan yan, yung parang, naging leader nila kasi, kaya mo bang panindigan yan, yung desisyon mo? Kasi, tulad nito, sinasabi ng amo mo na ikaw ay magnanakaw, sabi ng ganun sa akin. Parang hindi parang nagpupungtod po siya kaagad parang hindi tama yung approach na po sa akin. Okay. Kaya nasak na din po yung mga aplikante, bakit daw ganun po yung pag-approach niya sa akin. Ganun po. Ikaw ba lumapit, pagkatapos ba na kayo pagalitan nito at sabunin nitong pulis na ito na si, kasamang Roger? Itong SPO na Nestor Robel. Yes. Itong si SPO na Nestor Robel. Ay, kayo ba naghangad na pumunta sa tanggapan ng hepe ng pulisya dyan sa Pasay City? Hindi po kasi siya po nagkakandak po sa amin ng interview po. Yung pulis na si Robel? Opo. Ganun po. Nung mangyari itong bagay nito, nung mangyari ito, kayo ba pinaabot nyo pa sa kaalaman ito ng hepe ng pulisya ng City ng Pasay?
Hindi na po, kasi hindi na po hawak ng City Police Station ng Pasay. Pinadiretso muna kami dun sa Hilpuyat branch na police station kasi doon daw yung hawak. Tapos, binigyan kami ng referral para papunta po dito sa CID po. Sige. Gano'n na lang. Maraming salamat sa iyo at naihayag mo yung mga suliranin ninyo at saka sa mga kasama mo. At ito'y gagawa namin ng aksyon ni kasamang isumbong mo kay Adan at Serbisyo Balita. Ha? Pwede po mag-iwan po ng last na lang po. Sige. Hello? Okay. Yes, go. Go ahead. Opo. Nananawagan po ako sa lahat po na gusto po mag-apply po ng trabaho. Much better po mag-direct na lang po kayo sa company kaysa sa gumamit po kayo ng mga manpower services po. Yun na lang po. At the same time naman po sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, wag naman po tayong parang kung may mga kakilala tayo doon sa loob, parang sila yung magbibigay sa atin ng daan na kumbaga tutulong sa atin. Dapat po pantay-pantay po yung pagtingin po kahit po wala pa yung kakilala doon mismo sa loob, kunwari po sa police station or kunwari sa munisipyo, dapat po ang trabaho po ay totoo at tama po. Okay. Maraming salamat sa iyo at magandang hapon dyan sa inyo. Ayan ang kasamang Adan ang sinasabi ko. Ang mga kapulisan, yung ibang mga matino, nahahawaan itong ibang mga hindi dapat mahawa ang kasamang Adan. Kaya nga ito, pinapaabot ng ating caller doon sa mga gustong mag-apply ng trabaho, kung maaari lang daw, ay dumiretso na kayo mismo sa tanggapan o sa office of management. Dapat inyong applyan. At bukod doon, pinapaabot din ng ating caller sa mga naglilingkod sa ating gobyerno na kung saan dapat maging magalangin din naman po tayo at ituro natin kung ano ang tama na gagawin ng ating mga mamamayan upang alam nila kung saan sila tutuloy at kung ano pa ang mga dapat gawin. Huwag naman sana tayong maging arrogante. Tayo mga public servant, pinasusweldo tayo dyan ng ating mga kababayan na siyang mismong nagbabayad ng income tax para sa ating bayan o lungsod at pamahalang gobyerno. Kung kayo po nandiyan na at matagal na sa inyong tanggapan, wag naman po natin pairalin na bastusin na lamang ng gano'n ang ating mga kababayan. Kung wala yung ating mga kababayan, wala kayong paglilingkuran. Nakita nyo ba naman, kung may tao ba kaya nga tayo may gobyerno, dahil meron po tayong mga mamamayang tao. Kung walang tao, wala naman po tayong gobyerno Subukan nyo nga maging gobyerno kayo kung wala naman taong pupunta sa inyo. Paano kayo magkakapondo? Yang sinasabing ganyan ay kayo ay nagkakaroon ng sweldo dahil sa mga pondo na nanggagaling sa bulsa ng mga income tax ng ating mga kababayan. Kaya maging magalangin naman po tayo. Gamitin naman natin yung tinatawag na GMRC, yung good manners and right conduct. Correct. Di ba kasamang Roger? Ayun ito na. At ulitin ko na lang ulit kasamang Adan. Panawagan ko lang dito sa SPO1 Nestor Robel. Sir, kung pwede lang, kung makikipagharap ka sa mga lumalapit sa iyo, huwag mong daanin sa takot. At daanin sa initong ulo, no? At yung sinisindak mo yung mga lumalapit sa iyo, paano na lalapit yung ating mamamayan at kayo ang ating kayong mga kapulisan ang puwaran? Alam mo, kasamang Roger, alam mo may mga ganyang kapulisan May mga pulis na ilan dyan sa ating mga kapulisan dyan ng PNP ay mga nagkaroon lang ng uniforme at natuntong lang bilang mga pulis. Dahil pa nila yung kanilang mga opisyal para bang sila mga nakatuntong na ng ranking ng mga police chief inspector or colonel or general. Kung humarap sa ating mga kakabayan, dahil pa nila itong ating mga matataas na opisyal. Bakit naman itong si Police Director General Richard Albano, napakagalang naman ng ating ma-interview. Itong mga kapulisan na sa mababang leveles siya pa ang nagmamataas at tila nagiging basto sa harapan ng ating mga kababayan. Mali po yan. Wala, yung basta mga PO1, yung mga baguhan kasama Adan,
talagang ito ay mga tinatawag buwang TV, parang wala silang matapang. Okay, kasama ko, Roger, pasamantala magko-commercial muna tayo. Babalik po kami, ang lagot ka, sumbong mo, kay Adan. My mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. I long to return to the days of the songs my mother taught me. Okay, muli pong nagbabalik ang serie ito ng Lagot Ka, Isumbong Mo Kay Adan. Kaya nga naman sinasabi ko sa inyo mga kababayan, sa mga mahal nating mga taga-subaybay dyan na patuloy na nakikinig at nanonood dito sa ating serie ito ng programa ng Serbisyo Balita, live online, ay kung meron pong mga nagmamaltrato na mga nagseserbisyo sa ating gobyerno, ay wag po kayo magkatubili at isumbong lang po sa inyong lingkod na isumbong mo kay Adan. Okay, kasama Bet, meron ka ba bibigay na ano pang mga detalye? Okay, panghuling ano na rin lang ito, kasama ang Adan. Tayo rin naman ay magpapaalam na bukod doon sa mga nasabi ko kanina, ang isa ko lang may dadagdag na sana naman ang ating puno ng opisyal na ang Chief PNP na siya naman na dapat nating asahan ng mga siwa. Si Police Director yes. Leonardo Espina. Sir, saan kaya ito si Police Director? Ito ba talaga bang umaaksyon pa rin sa kasalukuyan? Ay, umaaksyon din siya sa mga ganyang mga reklamo, di ba pare? At bukod doon, pangasiwaan niyang maigi ang kanyang batas na hinahawakan na maipasutupad ng sa Aba, talaga namang napakagaling. Akalain mo ba nung humanga ako dyan kay Police ng Chief ng PNP natin sa kasalukuyan na si General Leonardo Espina, nung mahuli ng mga pulis ang kanyang anak na sa pati ng Quezon City, aba, pinakita talaga ang pagiging disiplinado nito sa kanyang mga kapulisya. Kaya naman medyo sumasaludo tayo dito kay Police Director Chief PNP. Inaasahan natin yan. Inaasahan po namin na ang mga pulis na matiwali po sa inyong nasasakupang paglilingkod ay malamang, kung pwede na po, ay bigyan po natin ito ng agarang aksyon. Bigyan ng diin. Bigyan ng diin upang ito ay naputularan pa ng iba pang mga pulis na sumisibol sa kasalukuyan. Dahil nga yung inuulit ko kasama ng Adan. Okay, kasamang rekta po na tuloy. Yung mga mababait na kapulisan natin. Ay, nadadama niya kasama ang Adan at talagang yung mga nagsisilbing biro mo kapag ito yung dumadami yung ganitong pag-uugaling mga kapulisan na mga talagang walang mudo, walang respeto sa mga mamamayan, tayo ay kakatakutan na, wala nang lalapit, wala na magsusumbong sa mga kapulisan kasama. Kung mabanti ka pa dito kasama, Roger, para makita ka ng gusto. Hindi ka nakikita. Okay, tuloy mo. Okay. Ayun na nga, kasama nga Dan. Mukhang wala nang tinatawag na wala nang lalapit na mamamayan sa kapulisan. Dahil mismo sa pulis, magkakaroon na rin sila ng tao. Okay, kaya nga po kami nananawagan sa iyo, Mr. Police Director, Chief ng PNP, General Leonardo Espina, Sir, aksyon na! Ating pong bibigyan ng pagpuna itong mga nangyayari raw sa parte ng lungsod ng Taguig, kung saan yung land grabber
Land Grabber dito. Isa pa yan? Kasamang bet at kasamang Yes. recta na. Oo, Land talaga Grabber. naman. Kung Inang. saan ay makikita mo ngayon ang lugar ng parte ng kahabaan ng C6 Road na bago ka dumating dito sa barangay ng Lower Bigutan, may bagong park doon. May bagong park na bagong tayo na pagkaganda-ganda. Na tinabunan at tinambakan ng baybaying lugar ng kati ng lawa ng Laguna upang ito ay lagyan ng mga lupa. Ay, ang iba rito ay ginawa ng negosyo. Akalain mo ba naman meron dito nagtayo na nagtambak ng lupa ng ektarya ngayon ay pinauupahan na sa isang pribadong kumpanya na kung saan ay kumikita na ito na gano'n na lamang. At ang sabi na pagtituluhan na raw, ang kailugan ng lawa ng Laguna, aba ay napakatindi. Ano ba naman ito? Yung ating kalikasan ay may talagang nawawala na yung sigla ng ating kapaligiran kasama nga dan, ha? Kung ganito na lang. Kaya ako nananawagan kasamang Roger dyan sa LLDA, Laguna Lake Development Authority at DENR, Department of Environment, Natural Resources. Kung maaari lang po sir, paki-inspection lang po itong nakahaba ng C6 Road kung saan naglipa na ang land grabber umano sa lugar na ito. Kaya kung po pwede lang po, as soon as possible, paki-double check na meron pong land grabber at meron pong bagong tayo na kabahayan ngayon dyan sa gilid ng C6 Road kung saan ay naglipanan na rin ang iba't ibang tribo na nakatira ngayon dyan na may bahay na mula sa Mindanao. Baka po sa darating na panahon ay isa sa maging magulo ang lugar na ito ng Barangay Napindan. Dyan sa Barangay Chairman na si Kapitana Ana San Pedro at sa mga kagawad dyan ng Peace and Order na si Kagawad Buboy Liton at Kagawad Freddy Bernardo, baka po pwede bigyan niyo po ng pansin ang nangyayari pong mga kabahayan dyan na kung saan pinasok po ang hektaryang lupa na nagmamay-ari na kung saan ito po ay binenta ang bawat square meter ay umaabot po ang 30 square meters na umaabot ng 10,000 pataas, umaabot ng 50. Kaya ang nagiging biktima ngayon ito at mga taga iba't ibang tribo na mula sa Mindanao na siyang ginamit umano sa politika nang galit sa kapangyarihan na politiko kasamang Bet. Tama ka. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Okay, talaga. Kaya nga marami pa tayong mga text message. Okay, marami pa tayong usul, ano? Pero wala tayong oras. Kaya ito naman po ang inyong lingkod na si Beth Sarinas ay nagpapaalam sa inyo na isang magandang hapon at bumabati rin sa inyo. Marami pong salamat. Kasamang Roger. Kasama ka dan at tayo ay magpapaalam na rin sa ating programa, Serbisyo Balita o Live Online. At maraming salamat po sa lahat ng nakatabay sa ating programa. Okay, marami pong salamat. Ang aking ipinaabot na sa mga lahat ng mga patuloy na sumusubaybay at mga suki natin dito sa programa ng Serbisyo Balita at sa seryeng ito na Lagot Kayo Sumumukayadan. At magandang hapon po at mabuhay po kayo lahat. Goodbye. Shakey's getting the super grand slamming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal is the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call